Hello guys, ito ngayon guys ay sa media nung ikinumpara di umano si Reza Mendizo ni Kim Cho sa isang Lotus, ayan, sa isang pelikula dati noon ni Chris Aquino, na kung saan guys ay pinagtanggol ni Chris Aquino si Reza May. Ang sabi pa niya dito guys, ipinagtanggol ni Chris Aquino si Reza Mendizo sa isang pangyayari na hindi malilimutan ng marami sa mundo ng showbiz sa Pilipinas. Isa si Chris Aquino ang personalidad na kilala sa pagiging prangka, matapang at mapagmahal. Hindi siya natatakot magsalita kapag may nakikita siyang hindi tama, lalo na kung may taong kailangan niyang ipagtanggol. Isa sa mga pangyayari at tumatak sa Pilipinas ay nanonood sa kanyang pagharap sa Itbulaga, kung saan buong tapang niyang ipinagtanggol ang batang TV host at aktres na si Reza Mendizo laban sa batikos na negatibong komento ng ilang tao. Ipinakita ni Chris Aquino ang kanyang malasakit kay Reza at giniit na hindi dapat husgahan ng sakta ng isang bata na nagsisikap lamang na gawin ang kanyang trabaho at magbigay ng saya sa publiko. Dahil sa kanyang tapang na paninindigan, maraming humahanga sa kanya at lalong pang nakita ang kanyang pagiging malasakit sa mga taong nagpapahalaga sa kanya. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinag-uusapan ng maraming netizen ang emosyonal na pangyayaring ito. Para sa iba, isa sa mga tumatak na sandali sa mundo ng Philippine showbiz, dahil ipinakita rito ang tunay na kahalagahan ng pagtatanggol sa isang inosente, nagpapahalaga ng kabutihan na respeto sa kapwa. Ito naman guys ang mga komento ng ilang mga netizen. Sabi ni Gina Meneses, mabait na bata si Reza, kaya hindi dapat basta na lang lalaitin dahil sa genuine ng puso ni Reza, hindi gaya ng iba dyan na naggaganda-gandahan lang. At thank you Doc. Yan, and then ito guys, natively, ayan, ang sabi niya guys, tinag niyo po ito kay Chris Aquino. Saludo ako sa iyo, giving advice to Reza Itbulaga. Mismo live was one of the unforgettable moments for here, and to all people that watching the witnesses, stay blessed and be healthy. So yun guys, sabi ni Violeta Orvano, ay sabi niya, nakakagaan ng loob si Reza mula sa maliliit pa sila ni Bimbi because so close sila ni Reza, pero lagi nang niyayakap at pinupo at tinahalik ng halik si Reza tulad noong maliit sila. Ganon pa rin ang sobrang kilig. Sana lalo pa niyong kaming pakiligin at makalimutan ng mga problema ng mga Itbulaga at turok na ako. Hi, ang saya-saya. Good luck Reza, Bimbi, God bless. Ayan guys, marami pa dito guys nabigyan ng komento guys, gaya ni Carmen Paguyo. Basta we love Reza, wala nang makakatulad pa sa kanya. She has a real talent, real simple beauty na hindi kailangan pang retoke, at higit sa lahat ay minahal na siya mula sa pagkabata hanggang ngayon. Itbulaga, just stay humble Reza. Ayan guys, Elena Fernandez, thank you po Ma'am Chris, mabuhay ka. Sa bawat taong dapat tulungan, lalo na sa isang taong gustong tumulong sa kanyang pamilya at makaraos sa kahirapan. Anong masama doon? Wag na wag kayong magbibiro o ano pa, kasi may puso tayong masasaktan din, kaya isip-isip muna bago sabihin. Tama man. God bless po sa lahat. So ito guys ay talaga naman ay pinag-uusapan ngayon pa rin sa social media ang pagkumpara po ni Kim Cho kang Reza Mendizo sa isang Lotus. Ano yung Lotus guys? Yun yung pelikula dati sa Feng Shui ni Chris Aquino. Kaya naman guys, emotional po dito si Reza at sinasabi, at kahit anong binabato sa kanya, hindi man lamang nagsasalita si Reza Mendizo. So yan guys, ito po ay mga komento po ito ni Kim Cho. Siguro guys, ang panig ko dito, ang opinion ko dito, siguro nung time na yun na nagbibiro si Kim Cho, hindi niya inisip na mayroong masasaktan sa kanyang ginawa. Siguro talagang bigla na lang yung lumabas sa bibig niya na hindi niya pinag-isipan. Yung parang biro lang na parang sinasabi na ay ikaw ganito, pero wala sa'yo yun. Parang wala lang sa'yo. Parang hangin lang na bigla mong dumapi sa'yo or bigla mong nasabi sa'yo na hindi mo pinag-isipan. Saka mo na lang na-realize na after minutes na nasabi mo yun, saka mo nasabi lang,
hala, ano yung ginawa ko? Parang ganun guys. So, hindi intention yun ni Kim Chiu siguro na gawin yun. Dahil nga, syempre, nung time na yun, parang nagbibiro-biroan sila, yung ganyan. So, hindi ko kinakabihan sa Kim Chiu guys, at hindi ko rin siya, hindi ko rin gusto yung kanyang biro. Pero tao lang po tayo. Minsan kasi, talang meron tayong mga joke natin na bigla na lang lumalabas sa bibig natin na hindi natin pinag-isipan ng mabuti guys. So, yun nga, ang kinalabasan nga, syempre, nandito na tayo sa mundo ng social media, bawat salita natin, maganda man o hindi, bibigyan talaga ng Malaysia, ng ganito. Pero for me guys, parang ano lang yun, parang nagiging joke na lang yun, na parang bigla na lang lumabas sa bibig ni Kim Cho na hindi niya inaasahan na parang ganon. So, para rin naman kay Kim Cho, no, para sa akin kasi, dapat before siya magsalita ng maganda or hindi maganda or pabiro or joke, pag-isipan talaga ng mabuti kasi nandun sila sa entertainment industry, bawat galaw nila, bawat salita nila, talagang nakanotice yan. Lahat ng mga bawat salita ng mga artista na lumabas po sa kanilang bibig ay sa kanila po yun. Meron po silang responsibility. Yun, responsible po nila kung ano po yung sasabihin nila kasi alam naman po natin ngayon talagang nandito na tayo guys sa social media, lahat ng mga lumalabas na mga article ng mga showbiz talagang pinagpipistahan yan. So, yan lang po guys ang aking opinion dito. And opinion ko lang yun guys ha. Para sa akin, opinion yun, wala lang yung Malaysia. Diba? Meron po tayong kanyang-kanyang opinion guys. So, napa sa inyo yan kung anong opinion nyo. Kung meron po kayong opinion guys o comment doon sa sinabi ko tungkol kay Kim Cho, pwede po kayo guys mag-comment sa baba natin video na ito. Pero that is only opinion ko lang yun guys. Yun lang guys, and thank you so much guys for watching. Bye bye!